magsasagot tayo ng katanungan mga idol dito sa isa nating follower. So idol din natin to, mga taga Davao. So shoutout sa inyo dyan mga taga Davao, mga idol natin dyan. So pakinggan natin mga idol yung kanyang katanungan kasi nag-voice message siya para mas clear. So i-explain natin dito sa video yung katanungan niya. May follow-up question ako sa yung sa video mo regarding self-defense. No? Thank you no na kasi yung barkada ko kasi kukuha rin ng LTAP tsaka yan yung mga tinatanong niya. So, minention ko siya doon para at least yung advice talaga accurate. Anyway, yung tanong ko, assume natin na neutralize ko yung yung aggressor, no, o yung gustong manaksak, gustong mangitak. Ngayon, yung pamilya niya, siyempre na-neutralize mo, nakahiga na, naputokan mo sa lower limb. Paano idol kunwari yung kapamilya niya aatake sa iyo? Walang tawag nito, walang itak, walang patalim. Aatake lang sa iyo para bugbugin ka or what? Or worst is kukunin sa iyo yung baril, no? Ano ba dapat gawin? Tatakbo lang ba or magwa-warning shot or mga ganun idol? Thank you idol. So yun mga idol, katanungan ni sir, medyo komplikado yung sitwasyon kasi neutralize na yung unang subject. Kumbaga kontrolado niya na sana yung sitwasyon, kaso may mga kamag-anak, ang ibig niya sabihin may mga tao sa paligid na gusto kuyugin, gusto kumampi doon sa attacker o sa aggressor. So normal yun, nangyayari yung mga idol dito sa atin sa kung mapapansin nyo sa mga balita, may mga ganyan, yung kuyog ba. So yun, kaya yun ang mga iniiwasan talaga natin kasi mas delikado yun kasi di mo kontrolado yung takbo kung hanggang saan kanila kaya saktan. So di nila yun, walang makakakontrol ng mga idol. So para sa akin, kung akong nasa ganung sitwasyon is, kumbaga bilang isang responsible gun owner mga idol, kumbaga andun pa rin yun, double natin i-analysin. Kasi nga, bilang responsible gun owner, kumbaga inaano natin, kumbaga piniprevent natin yung liability, human rights violation, di ba? So pag ganun ang sitwasyon mga idol, para sa akin, so kung ganun na karami, mahirap talaga yun kontrolin, di ba? Kung may chance ka pa naman na makatakbo, takbo ka na lang and then hingi ka ng tulong sa otoridad. So yun ang pinaka first option mga idol kasi iniiwasan natin yung maka-engage pa tayo, di ba? Mayroon na nga tayo nung naging problema sa una nating sa attacker natin sa una, di ba? Yung nagtangka sa buhay natin. So may problema na tayo doon mga idol, di ba? Tapos another problema na naman yun kung halimbawa i-engage ulit natin yung ating firearm doon, di ba? Kasi ang ano dito, yung subject natin dito, firearm, saka yung unang aggressor is may patalim. So yun. Pero itong yung crowd is walang mga patalim, sabi natin gano'n. Pero kaya kanila niyan i-injured o kayang humantong pa doon sa makuha yung buhay mo nila. Sa dami nila, hindi mo yun kaya kontrolin, walang makakakontrol nun, walang makakaawat nun. Sigurado yun mga idol, marami na nangyari na gano'n. So ngayon, yun lang ang pinaka first option mo para malis mo yung mga pananagutan. Yun, first option is umiwas, tumakbo. Report ka sa otoridad, report mo yung nangyari. So yun yung first option. Ngayon, second option, ang ano ni sir is kung halimbawa di ka makatakbo, naabutan ka, or tumakbo ka man, umiwas ka na at di naabutan ka pa rin. So at may tendency pa na dumating sa point na aagawin yung firearm mo. So kung ipagpalagay natin hindi pa naagaw yung firearm mo pero na-corner ka na nila. So although bawal yung warning shot ngayon mga idol, so kung iisipin natin mga idol yung sitwasyon, ito real talk mga idol sa mga especially sa mga licensed gun owner is kung pinagbabawal yung warning shot mga idol, pero kung yun yung last resort mo, last option mo para lang bigyan mo sila ng takot na para hindi na sila tumuloy sa'yo, hindi ka na nila atakihin. So kahit ako, gagawin ko yan mga idol kaysa ipuputo ko sa kanila, diba? So mas magaan ang pananagutan ko sa warning shot kaysa panibagong engagement ko naman dun sa mga civilian na gustong umatake sa akin. Kung yun lang ang natatanging paraan na warning shot, gagawin ko yan mga idol. So para lang may idea kayo mga idol na. So mamili ka, ipuputok mo naman siya sa tao or dun sa may option ka pa na i-warning shot siya para lang matakot mo sila. So makosyon mo lang sila na huwag sila tutuloy at may mangyayari sa kanila. So wala ka na, corner ka na, di ba? So yun, kung ako ang nasa ganung sitwasyon mga idol. Last option, kung na-corner ka nila at may ando na yung point mga idol na aagawin na yung firearm mo. Kumbaga nasa ano mo na sila, kumbaga approaching na sila sa'yo, hindi mo sila na-control sa warning shot, hindi mo talaga sila pigilan. So mamili ka, buhay mo
ang mawala o buhay nila. So yan, mag-comment kayo dito sa ating video mga idol, especially dun sa mga licensed gun owner. So, para sa akin, so ano ko lang, real talk bilang isang licensed gun owner. So, alam nyo din naman to. Di bali mag-explain tayo kaysa dun tayo sa hukay, wala tayo pag-i-explainan doon mga idol. Di bali magpaliwanag tayo sa husgado kaysa dun tayo sa hukay. Once na nakabutan ka na noon mga idol, di mo na kontrolado yung buhay mo. So, salamat sa katanungan, Sir Call 556. So, shoutout sa iyo dyan, sir, at sa mga kababayan mo dyan sa Davao. At shoutout na rin mga idol sa ating mga brothers sa One Gun Pilipinas. So, maraming salamat sa inyo mga idol. Ingat tayo palagi.